Leadership ng Iran nagkagulo na. Totoo ba na ang Iran Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei ay tinatago ang tunay na kalagayan? May mga unverified reports na siya ay wala na. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Iran at United States, isang mas malaking problema ang unti-unting lumilitaw sa loob mismo ng Iran. Hindi na lang ito tungkol sa missiles, airstrikes at military operations. Kasabay ng military pressure ay nahaharap ngayon ang Iranian government sa problema sa kanilang economy, oil industry, banking system at maging sa kanilang political leadership. Ayon sa source, malaking pressure ang nararanasan ng Iran dahil nahihirapan silang magkaroon ng regular na oil revenue. Ang petroleum exports ay napakahalaga sa Iranian economy dahil malaking bahagi ng pumapasok na foreign currency sa bansa ay konektado sa kanilang oil at petrochemical industries. Pero habang tumitindi ang pressure sa kanilang oil exports, nagsisimula ring lumabas ang problema sa kanilang financial system. Government-controlled companies, banks, oil institutions at ibang state-linked organizations ay may malalaking pagkakautang sa isa't isa. Dahil dito, kahit ang mga institusyon na dapat sana ay nagbibigay ng pera sa government ay sila mismo ang nakakaranas ng financial pressure. Ayon pa sa source, napipilitan ang Iranian government na mangutang ng higit pa sa kanilang central bank. Kapag kulang ang pumapasok na revenue habang patuloy ang malaking government spending, tumataas din ang peligro ng inflation at pagbaba ng purchasing power ng ordinaryong Iranian. Pero hindi economy ang tanging problema. May malaking uncertainty rin tungkol sa pinakamataas na leadership ng bansa. May iba't ibang rumors na kumakalat online tungkol sa Iranian officials. May claims tungkol sa pagkakaaresto ng presidente at mayroon ding claim na isang senior IRGC official umano ang tumakas papuntang Moscow. Pero mismong source ang nagsasabing walang malinaw na ebidensya para suportahan ang ilan sa mga kwentong iyon. Kaya sa gitna ng napakaraming impormasyon at misinformation, isang bagay ang nagiging malinaw. May uncertainty kung sino talaga ang may buong kontrol sa Iranian leadership at kung gaano katatag ang command structure ng IRGC. At doon papasok ang mas sensitibong usapin. Dahil habang bumibigat ang economic crisis, may lumalabas namang mga claim tungkol sa kondisyon ng pinakamataas na leader ng Iran. At kung totoo ang mga report na iyon, maaaring hindi lamang economic crisis ang kailangang harapin ng Tehran. Posible ring magkaroon sila ng succession crisis sa mismong tuktok ng kanilang government. Isa sa pinakamalaking claim na lumabas sa source ay tungkol sa umano'y paghahanda ng Iranian leadership para sa posibilidad ng isang death announcement. Pero kailangan itong linawin. Ang source ay hindi malinaw sa pagkakakilanlan ng taong tinutukoy nito at garbled ang ilang pangalan. Kaya hindi natin maaaring sabihin bilang confirmed fact na may opisyal ng paghahanda ang IRGC para sa pagkamatay ni Mojtaba Khamenei. Ang malinaw lamang sa source ay may claim na unti-unting binabago umano ng Iranian authorities ang narrative tungkol sa kalagayan ng kanilang top leadership. Ayon sa source, matagal umanong walang normal na public appearance ang kanilang supreme leadership. Wala umanong regular na public speech. Wala ring malinaw na bagong audio message o verified appearance na maaring gamitin bilang madaling proof of life. Sinabi rin sa source na wala umanong meeting sa mga cabinet officials mula noong magsimula ang kasalukuyang conflict period na tinutukoy ng presenter. May report din tungkol sa isang posibleng private meeting sa pagitan ng Iranian President at ng Supreme Leader, pero ayon mismo sa commentary, hindi malinaw kung sino talaga ang nakausap o nakita sa meeting na iyon. Pagkatapos nito, ayon sa source, nagsimulang lumabas ang narrative na lumalala umano ang health condition ng leader. Dito naging suspicious ang commentator. Para sa kanya, maaaring ginagawa ito upang ihanda ang publiko sakaling magkaroon ng eventual announcement tungkol sa pagkamatay ng kanilang leader. Pero tandaan, interpretation ito ng commentator at hindi independent confirmation. Kung sakaling magkaroon nga ng opisyal na pagbabago sa supreme leadership ng Iran, malaking problema agad ang haharapin ng regime. Sino ang papalit? Tatanggapin ba siya ng IRGC? Tatanggapin ba siya ng clerical establishment? At susuportahan ba siya ng ibang political institutions?
Dahil ang Iran ay hindi simpleng government na nakadepende lamang sa isang presidente. May supreme leader, may IRGC, may regular armed forces, may guardian council, may assembly of experts, may clerical establishment, at mayroon ding iba't ibang political factions na magkakaiba ng interes. Kaya kung magkaroon ng sudden leadership transition habang may war at economic crisis, maaaring magkaroon ng matinding competition sa loob ng system. At kung tuluyang kumpirmahin ang pagkawala ng kanilang pinakamataas na leader, ang susunod na problema ng IRGC ay hindi lamang kung sino ang papalit. Ang mas malaking tanong ay kung magkakaisa pa ba ang buong regime pagkatapos nito. Habang uncertain ang political leadership, mas konkreto naman ang problemang kinakaharap ng Iranian oil industry ayon sa source. Iniulat dito na na-freeze umano ang bank accounts ng National Iranian Oil Company ng state-controlled lenders dahil sa malaking outstanding debt. Napakalaking problema nito. Ang oil sector ang isa sa pinakamahalagang economic assets ng Iran. Kapag kumikita ang oil industry, nakakakuha ng pera ang government para punduhan ang government operations, infrastructure, subsidies, military spending at iba pang national programs. Pero ayon sa source, hindi lamang isang kumpanya ang may problema. Parang magkakaugnay ang pagkakautang ng iba't ibang government institutions. Ang Oil Ministry umano ay may humigit kumulang $17 billion na obligasyon sa Sovereign Wealth Fund. May iba pang malalaking obligations ang oil sector sa central bank at commercial banks. Samantala, may utang din umano ang petrochemical companies sa Oil Ministry. Ibig sabihin, umiikot ang malaking halaga ng utang sa loob mismo ng Iranian financial system. May utang ang isang government organization sa isa pang government organization. May utang naman ang organization na iyon sa ibang bangko. At kapag kulang ang actual cash revenue na pumapasok mula sa oil exports, lalong nagiging mahirap bayaran ang lahat ng obligations na ito. Ayon sa source, isa sa nagiging paraan ng government ay dagdagan ang borrowing mula sa central bank. Pero may kapalit iyon. Kapag patuloy na nadaragdagan ang money supply nang hindi naman tumataas ng sapat ang actual production at revenue, maaaring lumala ang inflation. At kapag mataas ang inflation, ordinaryong Iranian citizens ang direktang nakakaramdam nito. Tumataas ang presyo ng pagkain. Tumataas ang presyo ng basic goods, humihina ang purchasing power ng kanilang sweldo, at mas nagiging mahirap ang normal na pamumuhay. Kaya habang nakatutok ang international media sa military side ng conflict, may isa pang labanan na nangyayari sa loob ng Iran. Laban ito para mapanatiling gumagana ang kanilang economy. At malaking bahagi ng laban na iyon ay nakasalalay sa kung makakapagbenta pa ba sila ng sapat na langis. Hindi kailangang araw-araw may nakikitang malaking explosion para masabing may nangyayaring military operation. Ayon sa source, malaking bahagi ng pressure ng United States laban sa Iran ay nangyayari sa dagat. Partikular dito ang pressure sa Iranian oil shipments. Sinasabi ng source na mula kalagitnaan ng July, 12-dosenang vessels na may kargang Iranian oil ang napilitang bumalik. May ilan umanong vessels na na-disable, mayroon ding mga barkong na-board o na-seize. At ayon sa claim ng presenter, walang crude oil tanker na matagumpay na nakalusot sa US naval operation sa tinukoy niyang period. Kung tama ang claim na ito, napakalaking economic pressure nito para sa Iran. Hindi sapat na meron kang oil reserves. Kailangan mong ma-extract ang oil. Kailangan mong ma-transport ito. Kailangan mong may buyer. At higit sa lahat, kailangan mong matanggap ang bayad. Kapag naharang ang isa sa mga prosesong iyon, nawawala ang revenue na inaasahan ng government. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang naval blockade bilang economic weapon. Hindi nito kailangang sirain ang bawat refinery. Hindi rin kailangang bombahin ang bawat oil terminal. Kung hindi makaalis ang product at hindi makapasok ang pera, pareho pa ring matindi ang epekto. At habang bumababa ang available revenue, mas mahirap ponduhan ng government. Mas mahirap suportahan ang military. Mas mahirap suportahan ang regional allies at proxies. At mas mahirap panatilihin ang subsidies at services sa loob ng bansa. Kaya maaring tahimik ang operasyon kumpara sa isang malaking airstrike. Pero para sa isang economy na heavily dependent sa energy exports, masakit ang epekto nito habang tumatagal. At ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng susunod na issue, ang Strait of Hormuz.
Sa gitna ng economic pressure, nagkaroon ng diplomatic efforts involving Oman at Iran tungkol sa Strait of Hormuz. Isa ito sa pinakamahalagang waterways sa global energy trade. Dumaan dito sa loob ng maraming taon ang napakalaking volume ng oil at gas exports mula sa Persian Gulf. Kaya kapag nagkaroon ng disruption sa Strait of Hormuz, hindi lamang Iran ang apektado. Pati Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, at ibang energy producers sa region ay maaaring maapektuhan. Ayon sa source, may negotiations na nagaganap at ilang beses umanong inaasahang magkakaroon ng announcement tungkol sa reopening ng strait. Pero hindi iyon natuloy. Sinabi umano ng Iranian side na hindi sila papayag sa isang agreement hanggat hindi nagbabago ang policy ng United States. Kasama sa mga inilatag na demands ayon sa source ang pagbabawas o pagtatapos ng military pressure laban sa Iran. Gusto rin umano nilang matigil ang pressure laban sa kanilang regional allies at proxies. Kasama rin ang lifting ng sanctions, pag-release ng frozen funds, pag-alis ng US military pressure, at mayroon ding demand tungkol sa reparations para sa damage na dulot ng conflict. Pero dito, nagkakaroon ng malaking problema. Marami sa demands na ito ay mahirap tanggapin ng Washington. At para naman sa Iranian leadership, ang pag-sign ng agreement ng walang malalaking concessions mula sa United States ay maaaring makita ng kanilang sariling hardliners bilang pagsuko. Kaya parehong panig ay may dahilan para hindi agad umatras. At habang walang agreement, patuloy ang economic uncertainty. Pero habang busy ang Tehran sa pakikipagtalo tungkol sa Strait of Hormuz, mayroon namang ibang political figures sa loob ng Iran na tila gustong magkaroon ng mas malaking papel sa hinaharap ng bansa. Habang may uncertainty sa supreme leadership, may lumalabas namang mas hardline na clerical voices sa loob ng Iranian political system. Ayon sa source, may isang cleric na nagsusulong umano ng mas radical na pagbabago sa paraan ng pamamahala sa Iran. Gusto umano niyang palakasin pa ang direktang clerical rule. May panawagan din umano na tanggalin ang role ng presidency at magkaroon ng mas direktang Sharia-based leadership. Ayon pa sa source, hinihikayat umano nito ang mga miyembro ng IRGC at Basij na magkaroon ng mas malaking kontrol sa Tehran at kontrahin maging ang ibang government security forces kung haharang ang mga ito. Kung accurate ang reports na ito, seryoso ang implication dahil maaaring hindi lamang opposition versus government ang future conflict sa Iran. Posible ring magkaroon ng conflict sa pagitan ng iba't ibang grupo na pare-parehong bahagi ng Islamic Republic. May mga hardliners, may pragmatic conservatives, may government officials, may IRGC commanders, may clerical factions, at bawat isa ay maaaring may sariling kandidato o sariling plano kapag dumating ang leadership transition. Ang kasalukuyang Iranian system ay ginawa para hindi basta nakadepende sa isang tao. Maraming institution ang may sariling authority. Sa isang banda, advantage ito para sa regime dahil kahit mawala ang isang official, patuloy na gumagana ang ibang bahagi ng system. Pero sa panahon ng malaking crisis, maaari ring itong maging problema. Dahil kapag walang malinaw na accepted leader, maraming grupo ang maaaring mag-agawan sa authority. Kaya ang malaking tanong, kung mawala ang current supreme leadership, magkakaroon ba ng orderly succession? O magsisimula ang internal power struggle sa loob mismo ng Iranian regime? Ang problema ng Iran ay hindi lamang nangyayari sa loob ng kanilang sariling borders. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng Tehran ng influence sa iba't ibang armed groups sa Middle East. May Iran-linked group sa Iraq, may Hezbollah sa Lebanon, may Houthis sa Yemen, at may iba pang militias na may iba't ibang level ng relationship sa IRGC. Ayon sa source, nagkaroon ng concern na maaring gamitin ng Iran-linked militia groups sa Iraq ang border area para magsagawa ng attack laban sa Saudi Arabia. May reports din umano ng armored tactical vehicles at military preparations sa Baghdad. Samantala, mula naman sa south ng Saudi Arabia, nananatili ang threat mula sa Houthis sa Yemen. Para sa Saudi Arabia, delikado ang ganitong senaryo. Kung magkaroon ng coordinated pressure mula sa north gamit ang Iraq at mula sa south gamit ang Yemen, mapipilitang hatiin ng Riyadh ang attention at military resources nito. Pero ayon sa source, isang inaasahang operation ay hindi natuloy sa panahong iyon. Gayunpaman, nanatiling alerto ang Saudi Arabia
Dahil hindi ibig sabihin na nakansela ang isang attack ay tapos na ang threat. At may isa pang problema. Kapag humina ang central leadership sa Tehran, hindi automatic na titigil ang mga regional militias. Sa ibang senaryo, maaari pa nga silang maging mas unpredictable. May sariling commanders ang mga grupo, may sariling local interests, at meron ding sariling political agenda. Kaya, habang lumalala ang leadership uncertainty sa Iran, binabantayan ng Saudi Arabia at ibang Gulf states kung ano ang susunod na gagawin ng Iran-backed networks sa region.